mula naman sa ating mga panelist, si Ginoong Martin Andanaray narito. Meron po ba kayong opinion o tanong? Maraming salamat, Ate Kuning. Magandang gabi po sa inyong lahat. I agree with Sir Vergel na mas organized at mas merong specialized training ang traditional media. But how do you explain the fact na maraming social media political vloggers ang mas sumisikat ngayon kaysa sa mga traditional reporters or traditional commentators? Ito ba nagpapakita lamang na merong pagkukulang sa traditional media? Sagutin ko lamang po yung sinabi ni Sec Martin na bakit mas marami ang umaano sa social media. Nakakalungkot lang na nanggaling kay Sen na parang sinasabi ang mga Pilipino tanga. Pero sa akin, sa tingin ko lamang po, kaya na ang mga Pilipino ay mas nagaano sa social media kasi po, mas nakaka-relate sila. At the same time, they can say kung ano yung nararamdaman nila doon sa specific topic. Unlike sa mainstream media, hindi naman sila pakikinggan. Kasi syempre, isang organisado sila, opisina. Hindi katulad sa social media, mas personal. Ayan. Yusek Claire, hindi ba parang okay naman na ang opinion, right? At kadalasan sa social media, opinion. Pero paano naman yung tinatawag na tahasang kamalian o kasinungalingan? Yes, very clear naman. Makikita naman natin kung ano ba yung disinformation, ano yung fake news. Example na lang, sabihin natin dito ito ay nasa news naman, hindi naman kailangan na sabihin na wala dito. Yung tungkol sa pinag-utos di umano ng Supreme Court, ng TRO. Pero wala naman. Mismong Supreme Court ang umalma rito. Yun palang tahasang fake news na yon. So hindi naman... Tama ka, madam. Bakit mo kailangan i-regulate? Meron na nga Supreme Court na nagsabing mali. Bakit mo pa kailangan i-regulate? Ayun na nga, Supreme Court na nagsasabi, mali yan. Tapos ang usapan. Pinag-uusapan dito ang opinion. Yun ay factual. So, maliban doon, kitang-kita kagad na merong mali siya sa pagbibigay na ganitong klaseng fake news or disinformation. Okay, so would you like to react sa kanila pong sinabi? Kaya kanina, sabi nga natin, siguro kaya yung social media influencers ay nasasabing hindi organisado. Dahil unang-una pa lang, meron ditong house rules na wag babanggitin. Sana ang mga events o tao o okasyon na hindi kasama rito sa itong ating programa ngayon. Pero tanungin ko na po si Mr. Byron. Yes, ma'am. You live to you live to your name. Thank you live you, up to your name. Banak. So when you said na walang utos galing sa taas. Okay? Paano mo o hindi? Ano ang ginawa mo to verify this? Meron ka bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo, ma'am, na may baril po ang mga pulis. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Hindi pwedeng hindi i-mention yung event kasi yung event yung tinutukoy ninyo. Yung event na walang utos sa taas. So, hindi pa pwedeng hindi banggitin yung event. Huwag nyo na masyadong depensahan yung amo nyo. Ayun naman, no? Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. I'm not making it factual. I always say it's my opinion. Sa tingin ko.
Kaya nga may salitang, sa tingin ko, yun nga po. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Aba, Ma'am, paulit-ulit. wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, wala Napareak ako eh. Ano sinasabi mo, may nakausap ako? Demonyo? O yung duwende? Wala akong nakausap. Kailan mo sinabing may nakausap ako? Diyan pa lang, ma'am. Huling-huli na kayo eh. Kailan ko sinabing may nakausap ako? utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. So in other words, Kayo naman, madam. Wala ako sinabi. Why are you putting words in my mouth? is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang Kaya- sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito ay aking opinion. Sa periodismo, hindi po pwedeng sabihing opinion lamang. Maraming Sa periodismo yun. Ano ba? Hindi naman ako periodismo. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Periodismo hindi pwedeng opinion. Oo nga, bakit periodismo ba ako? magagalit ng mga editorial writer at saka mga kolumnista kasi ang opinion ay batay po sa empirical na datos. Hindi papasa sa thesis defense ang estudyante Nagtitisis ba ako? Nagpo-post lang ako sa social media, nagtitisis ba ako? na magsasabi na ito ay opinion ko lamang, galangin po ninyo yung opinion ko. Maling-mali po na ang datos ay isasantabi para lang maglahad ng opinion para makapag-chase ng clout at makapag-chase ng viewers. Salamat! Pero ang tanong ko po, ibig po bang Lagi ganun siya, salamat. Salamat. Ay, si sir, may pitik. Gago. sabihin nun, bawal na magbigay ng opinion sa social media? Hindi bawal pero mali. Mali ang magbigay ng opinion. Kung hindi batay sa datos. Ganon kasimple. Mali. Ganon siya kamali. Kasi maraming malalasong isipan kapag ang opinion ay hindi batay sa katotohanan. Hindi bawal, mali. Salamat. Okay, Professor Dennis Coronacion. Actually marami akong katanungan pero susugan ko lang yung tanong ni Attorney Claire ni Yusek Claire. Interesado akong malaman kasi at least doon sa traditional media, they're very transparent kung ano yung proseso o sistema ang pinagdadaanan. Ngayon, on the part of the influencers and social media personalities, gusto ko malaman kung ano yung proseso o kung meron man vetting process na pinagdadaanan bago nyo ilabas ang isang content, whether this is a fact or opinion. Sa kaso ko po, ako po ay laging nagsasalita tungkol sa pangangailangan ng Pilipinas na magkaroon ng constitutional reform. At marami po ako mismong empirical evidence, marami po akong citations of academic white papers and all these kinds of dissertations na nagpo-prove na talagang kinakailangan sana natin tanggalin ang lahat ng mga anti-foreign direct investment restrictions, kailangan natin mag-federalism para makalat ang mga trabaho sa iba't ibang parte ng Pilipinas at kailangan natin ng parliamentary system para maging mas maayos ang ating gobyerno. Ngayon, ang nangyayari, scientific method ang batayan ko dahil galing po ako sa STEM discipline, Computer Science, Management Information Systems. Yun lang po. Okay lang. Sige. Isang salita lang. Iniiwasan natin hanggat maaari ang credentialism. Saan sinabi ang credentialism? Are you not listening? Buti, binarakan ni Orion dito eh. Hindi naman nagyayabang ng credentialism to si Hindi naman siya nagyayabang ng credits niya eh. Ang sinabi niya, scientific study. Kasi sa akademya, totoo, may mga expertise at hindi ko kino-question ang expertise ng ating kasama rito, pero ang lahat dumadaan sa peer review. At sa konteksto ng Alam mo, ito, nagmamagaling ito eh. Gumagamit lang siya ng mga terminology para maulol yung mga nakikinig sa kanya. Pero sa totoo lang, yung mga nakikinig sa kanya, tanga rin. Oo, tataka-taka. Pupunta ka dun sa,
Yung mga nagko-komento to, sasabihin nila, oh, barado ka. Hindi naman nila maintindihan sinasabi nito. Oh, mga ganun. Ito kasi, magaling magpabulaklak. Ewan ko kung bakit. Mahilig ka ba sa bulaklak, sir? Magaling siya sa bulaklaking mga statement, mga words, para magmukhang matalino. Pero sa totoo lang, walang sense. Ano ba, sir? Mahilig ka ba talaga sa bulaklak? Baka naman may bulaklak ka na tinatago sa bulsa mo. Hindi ako sure, ha? Media organization, merong de facto peer review pag dumadaan ito sa editor. Halimbawa, associate editor ako ng Bulatlat, pero Ayun! Associate editor pala siya ng Bulaklak. Ay, Bulaklak. Bulatlat pala. Bulatlat! Ay, sinabi ko na. dalawang editor muna ang kailangang tumingin sa isang artikulo bago ma-publish ito. At minsan, nagre-reject pa kami. Salamat. Unfortunately, for example, dito sa mainstream media, masyadong napamukhang masama ang charter change, ang constitutional reform for the longest time. Kaya nga, walang choice. Kinakailangan sa social media ilabas ang mga katotohanan. Itong mga studies, yung mga empirical evidence na kinakailangan talaga itong mga reformang ito. Pero hindi ito lumalabas. Hindi ito lumalabas sa mainstream media as much as yung mga pangungontra, yung mga pinapamukhang masama ang mga reformang ito. Yun po ang aking experience dahil ito po ang aking expertise o yung mga kino-concentrate ko. Maraming salamat po. Kahit na sino pang expertise yan, walang pruweba yan. Bakit? Walang proseso. Gago! Si proseso. Pag wala nang masagot, si proseso. At hindi mo masasabi na fact yan. Kaya ang inilalaban mo, ang iyong credentials. Medyo talon-talo ko rito. Wala akong kolehiyo eh. So, hindi yan ang pinag-uusapan dito. Yan opinion lamang lahat yan. So, hindi mo pwedeng ipasa na yan dapat tanggapin dahil sa iyong credentials. Hindi totoo yan. The right honorable the right honorable gentleman has made a mistake in saying that this is all about credentialism. This is not about credentialism. It has nothing to do with me. Walang kinalaman to sa akin. Wala tong kinalaman sa credentials ko. Ang pinag-usapan ko ay yung scientific method. Yun po yung ginamit kong proseso na kinakailangan empirically based. Nandyan ang napakaraming mga academic sources na minimension ko. Hindi dahil sa ako po ay eksperto. Wala nga, hindi nga ako eksperto. Hanggang bachelor's lang ako ng computer science at saka management information systems. Wala po akong masterado. Wala po akong PhD. Ordinaryong tao lang po ako. Yun lang. Ang scientific process po, ulitin ko lang, kailangang reviewin yan ng iba pang mga tao. Kaya nga yung mga preprint na mga publication, hindi masyadong siniseryoso. Hindi natin sinasabing hindi totoo, pero hinihintay natin yung actual na pagre-review. Sa periodismo, ulitin ko lang, kailangang dumaan sa tamang proseso ito. Hindi porke may alam ako lang ang masusunod. Hindi porke ako ang boss chief, ipapublish nyo na basta-basta yung artikulo ko. May proseso po yan at yun yung kailangang sundin. Salamat. Okay, so Salamat. May proseso po yan. Salamat. Ayos talaga si Sir. Alex, puro mga reporter ang katabi mo, ha? Yes. Kanina pa gusto magbigay ng sarili nilang report. Yes, may katabi tayo siyempre. Pare, dito nga tayo. Pakilala mo naman kung gaano kagwapo itong isa nating... Yes? Hello po, Jess De Los Santos from News 5. Ayan. Hindi, siyempre, Corina, Alex, pag pinag-uusapan yung fact, isa sa lagi nating iniisip, accountability, sense of accountability. So, medyo, baka isipin nyo yung ba, medyo may kababawan, pero parang interesado din nating malaman. So, sa pina-accountability, kumpiyansa kang ihayag, maging yung pangalan mo, i-attach yung pangalan mo sa bawat kwento o di kaya report. Para sa mga ating online personalities, bakit ba karamihan sa mga vloggers nagtatago sa isang pseudonym o di kaya sa isang karakter na, sa isang imahe na hindi naman nila totoong mukha? Ayan. And I think, din natin, sa tingin nata, sa mainstream din nata, may mga screen nag-screening din sa mga mainstream para i-balance natin yung tanong, no? Ano bang reason behind that para malaman din natin?
Ako po hindi ko po masasagot yung patungkol sa mga ibang vloggers na gumagamit at nagtatago. As a matter of fact, ayoko nga po nun. Galit po ako sa mga vloggers kahit pakapartido na nagtatago sa ibang muka. Dapat kasi panindigan mo yung sinasabi mo. Kaya nga ho sa aking mismong channel, nandun mismo ang email ko, you can email me, your site or whatsoever. Nandun din ang pangalan ko, alam lahat ng tao ang muka ko. Hindi po ako nagtatago dahil kaya kong panindigan ang sinabi ko. Mas matindi sa mainstream media. Bakit? Ni-report ninyo. Sino ang nag-edit? Kayo ho ba? Hindi. Ang nag-edit, newsroom. Pag may mali, may problema tayo doon. Bakit? Sisisihin, di ba, yung nag-report? Di ba, ganun naman ang nangyari, nasisisi nagre-report. Kaya nga ako, paulit-ulit ko rin sinasabi, huwag natin sisihin ng reporter, cameraman. Dahil wala naman po silang kinalaman doon sa final na news. Ang problema, hindi nila alam kung sino ang nag-edit ng news. Hindi ganyan ang proseso ng editing. Ito na naman ang proseso. Nagmamagaling na naman to. Hindi daw ganun ang proseso ng editing. Excuse me po, sir. May alam po ako pagdating po kung paano po pumoproseso yan. Nag-e-edit kayo. Katabi. Sinasabi niya kasi katabi daw eh. Okay? Yung producer at saka yung nag-e-edit. Oo. Pero ang may final say pa rin yan ay yung pinaka-producer nung programa na yon. So kung sinabi niyang ayoko ilabas yan, wala ka magagawa. Hindi pwede. Pag sinabi ng boss na hindi ilalabas yan, ayaw ilabas yan, wala ka magagawa kahit may lagay pa yan sa mga reporter. Ang editing, ginagawa yan habang ang reporter nasa tabi niyan. So, hindi po pwedeng yung editor ang masusunod kung anong gusto niya. At ang editing, may layers yan. Umpisa pa lang, meron ng editor na nagpapatakbo ng tropa ng reporters. Sumasagot sa editor yan. Yung editor na yun, may isa pang susunod na editor uli. Meron pa uli. Pero lahat yan, ginagawa habang nahandoon yung lahat ng tao yun. Hindi sir, hindi. Huwag tayo maglokohan. Producer pa rin ang may final say ng lalabas. Meron kaya tayong gustong sabihin? Hindi, tama ho yung sinabi din ni Sir Berhel para lang din isang paglilinaw. Ang reporter, oo, nagsusulat siya ng kanyang initial na draft ng script ng kung ano man yung kailangan niyang isulat, but at the same time, dadaan yan sa producer bilang layer. So, kumbaga kailangan din natin ng checks natin para masigurado na factual, tama, nasa tamang konteksto yung isusulat, nasa tama ang pagkakaanggulo ng bawat kwento. Base na rin, syempre, sa... So, lumabas na mismo sa reporter. Sinisigurado ng producers na nasa tamang anggulo. So talagang may anggulong sarili yung producer. Ngayon, maaaring may bias yung producer. Paano kung may bias yung producer? Bilang isang reporter, pwede mo ba suplakin yung producer? Hindi pwede. Kung ano lang yung sinabi ko, kung ano lang yung binigay ko sa yung material, yun lang. Hindi. Nihayag na detalye ng reporter. Kumbaga, ano ho yan? Nagtutulungan ang reporter, maging ang producer at ibang editors pa na nasa newsroom. Parang mali lang po ata ang kuha sa akin ni Sir. Wala po akong problema sa pag-e-edit. Ang sinasabi lang natin dito, yung unang tanong about accountability. Ang social media, mas accountable kasi kitang-kita na sila mismo nagsabi, opinion nila ito, kaya maaari niyong sabihin kagad na mali ka. Unlike po sa isang reporter, kung ini-report mo, amitin na natin, marami po tayong nire-report tapos na-edit din yung iba. Hindi ho kumpleto. So yung sinasabi natin na medyo yung accountability doon nawawala po. Kasi nga, hindi natin masisi yung hindi naman natin kilalang editor. Okay. Hindi. Yung kung ikaw ay nagtatrabaho sa mainstream media, hindi po pwedeng lumabas yan. Titingnan yan ng editor. Sir, nagtatrabaho po ako sa mainstream media. So wag niyo pong sasabihin na lahat ng gusto kong sabihin ay pwedeng ilabas. Unless it is live. Kaya nga meron tong parang paalala na kung ano man ang punto ng nagsasalita ng host ay walang pananagutan ang mismong pamunuan. Ganun po yun eh. Pero pag ikaw ay gumawa ka na ng, halimbawa, gumawa ka na ng report at ipinasa mo na sa newsroom,
Desisyon na ng producer yan kung ilalabas nila o hindi. Hindi mo na magiging desisyon yan. Sila maglalabas eh. At sasabihin sa'yo kung may diferensya yan. Yung kanila hindi. Pagkasulat nila, lalabas na hindi po pwede sa mainstream media yan. Yan ay may layer upon layer of checks. Process. Kaya hindi po pwedeng dumaan ka. Ngayon, kung meron ka ang opinion na hindi tumatayo sa katotohanan, hindi papayagan yan. Ulitin ko po, parang hindi po ata ako naintindihan ni Sir. Wala po akong problema doon sa sinasabi niya. Ang sinasabi ko po yung issue ng accountability. Okay. Yun ang sinasabi ko dito na ang layo ng ng punto na naman ni Tatay na parang sinasabi niya may proseso yan. Hindi makakalabas yan basta-basta nang hindi chinecheck. Ang sinasabi ko ay yung issue ng accountability. Meaning, ang mga social media influencer or vlogger o kung sino pa man yan, alam mo, pag sila ang nagsulat, sa kanila galing. Sa mainstream, kung ano yung lumabas sa balita, hindi purely galing dun sa reporter. Meron ng edit yan. Meron ng pagdagdag bawas doon sa report. Malinaw po yun. Ba't ba ang gulo yung kausap? Ang pinag-uusapan natin in the first place is accountability. It's not the process or vetting process. Pa tayo. Okay, Maraming awa salamat na sa daw. mga tanong. Okay. Pero pagbabalik pa si Ginoong Araw, tsaka parang sinisiluban din ang inuupuan ni Ginoong Berhel Santos. Iinom lang po kami ng malamig na tubig. Yes. Sumama ka na? Tayo Yes, dalawa? yes, tayo dalawa. Umiinit na po ang ating usapan. Eto naman mamaya susubukin ng mga panelists ang kaalaman ng mga taga-mainstream media o dahil sa bias. Yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi supposed to be factual. Kinausap niyo ba yung lawyer para malaman niyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit niyo yung kinokontent niyo. So, nakausap niyo ba yung lawyer para malaman niyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito ay disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Wala siyang punto. Ang right word talaga dyan is punto. Pag sinabi mo, di ba, wala ka namang kaso, wala ka namang case, no case ka. Ibig sabihin, wala kang punto. Wala kang pinaglalabang tama. Wala kang punto. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Bakit? Kasi nga, alam ko, natalo siya sa kaso. Eto, sinundan ko pa. Ganun lang. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil trial lawyer siya. Apo. So, at that time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion. Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion. Na, tulad ng sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kesa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa mga nakaintindi, bahala kayo kung naintindihan nyo. Basta sa akin, masarap pakwan. Kay Sir, masarap saging. Sa mga nakagets. Pero kung sa hindi nyo nagets, bahala kayo sa buhay nyo. Hina ng nyo. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi, Mr. Banat, ba yung sinasabing attorney no case. Kapag sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So, dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan sa mga malinaw po. Pakinggan mo ang paliwanag ko kung bakit malinaw na alam ko namang may kaso siya. Yung taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yon. Sa katunayan, talo pa siya sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi
Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. Ayun. Gets nyo? Pinapaliwanag ko sa vlog kung paulit-ulit yan eh. Na natalo siya sa kaso. So, hindi ko ibig sabihin ng attorney no kasi wala siyang kaso. May kaso nga siya. Talo nga siya. Talo nga siya eh. Okay, ang susunod naman na magtatanong ay si Ginoong Martin Andanar. Ate Coring, maraming gustong maliwanagan sa issue na to. Mula sa ating mainstream panelist, mainstream media. Alam natin na ang malaking mga media companies sa Pilipinas, halos lahat ay pagmamay-ari ng mga malaking negosyo o negosyante. At lahat ng mga negosyanteng ito, mga negosyo, ay may kanya-kanyang interes. Hindi o kaya itong rason kung bakit mas dumadami ang viewers ng ating mga black timers, ng ating mga vloggers, dahil nga alang-alam din natin wala silang tinatagong interes. How do you reconcile this problem? Sundan ko lamang po yung tanong ni Sec Martin dun sa issue ng personal na interes. Kasi nga po, yun ang pinagkaiba ng social media kesa sa isang organisadong network na may mga ibang negosyo ang may-ari ng network na maaaring hindi nila ito i-report kung may mali. Halimbawa na lang, may isang mining, may isang ganitong electrical. Paano mo babanatan yun kung ang may-ari na tinatayuan mo ang may-ari nun? Dito nagiging mahalaga yung plurality of voices. Posibleng may business interest yung isang media organization, halimbawa mining, meron namang isang network na anti-mining kasi environmental advocate yung may-ari. Kaya magkakaiba ang kanilang framing. At ang nagbebenepisyo rito ay ang publiko, but on the assumption na ang news media organization ay straightforward at transparent kung sino ang mga nasa likod ng kanilang mga pinagmamay-arian. At sa pangkalahatan, nagiging transparent naman yung ilang mga news media organization. Salamat po. Maganda yung sinabi ni Sir na transparent. Kaya mas naniniwala ako na mas transparent ang mga social media vloggers. Bakit po? Kasi sa social media vloggers, alam nyo na kami po ay merong political leaning o may bias. With ED po yun. Alam nyo po na kami ay, halimbawa ko, isang Duterte supporter. Pero ang problema sa mainstream media, you are trying to pretend that you are not biased. Pero, alam naman natin, dahil sa interest ng namumuno o may-ari, maaari kayo ay nagiging biased. Ang bias ng media ay dalawang bagay. Una, yung bias... Sabi yung punto nito ni Sir, parang si Claire Castro yung utak nito. Parang siya na ito eh, si Kiko Pangilinan. Wow! Ang dagat. sa katotohanan at ikalawa, batay sa normatibong pamantayan, yung pagbibigay ng boses sa mga walang boses. Pero syempre, ito yung teorya at sa praktikal na implementasyon ng mga pagbabalita, syempre may mga competing interests. Hindi lang yung mga may-ari ng media, kundi pati na rin yung mga So sinasang-ayunan mo pala yung sinasabi ko. Ang gulo mo naman. Pero may proseso na pinagdaraanan at ang kredibilidad ng news media organization ang makukwestiyon kung ang kanilang interes ay hindi tumutugma sa interes ng nakararami. Thank you. Thank you. Tama po si Sir. Kaya nga po naki-question ng ilang mainstream media dahil kitang-kita ang pagiging bias ng ilan. Wala akong pinapatukuyan na network dito, pero makikita naman natin sa mga report. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, hindi ko papangalanan. May isang DJ na pag ang issue ng traffic sa NLEX ay hindi niya na pinupuna. Bakit? Kasi isang owner noon ay ang owner ng kanyang network. Okay. Google ninyo kung sino owner ng NLEX. Sige na. Kung anong kumpanya. Google ninyo. Etong to, di ko napapangalanan tong anchor na to. Anchor to sa radio eh. Mahilig sumayaw to ng cha-cha eh. Cha-cha-cha. Leticia, Hanisha. Ganun. Cha-cha-cha. Pagkausapin na ng NLEX, sa traffic sa NLEX, sinisi niya ng lahat ng nasa gobyerno except yung may-ari ng NLEX. Cha-cha-cha. Leticia, Hanisha. Ano yun? Kandidato dati yun. Mahilig din mag-cha-cha kasi yun eh.